ating aplikante ngayong araw, ang nangangampanya daw, Lakay. Busy pa sa pangangampanya yung iba. Pero ang makakasama natin ngayong Lakay, ang ating aplikante, ang nag-a-apply po sa Masang Pilipino. Siya, Lakay, ay kasama ng party list ng Makabayang Coalition ng Mamamayan. At siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Economic sa University of the Philippines, Diliman. Siya, Lakay, ay nakilala bilang aktivista sa kanyang advokasya para sa karapatan ng kababaihan, katarungang panlipunan at migrant workers. At siya, Lakay, ay naging kongresista. Oo, Bayan Muna 2001 hanggang 2004 at ng Gabriela Women's Party 2004 and 2010, Lakay. Naging cabinet member at lead convener siya ng National Anti-Poverty Commission o NAPC at chair ng Emerita of Gabriela Women's Alliance at International Women's Alliance at ngayon, Lakay, ay retired na pala na as per her COC daw. Retired ka na daw pala, ma'am. Saan? Ayan. At siya ay isa sa mga favorite noon ng dating Pangulong Digong Duterte. Walang iba ang ating kasama ngayon, si Ma'am Liza Lagorza Masa. Talagang ang daming Zay ng pangalan niya, Lakay. Oo nga, na puro Zay. Ayan. Pang tongue twister. Pagbulol ka sa Zay. Ayan. Congresswoman Liza Masa, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Lakay Deo. Magandang umaga, Sister L. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Ayan, yung mga galing ka ng Davao, bati mo yung... That is a freedom. Paano ba yung pagbati ng Bisaya sa Maayong buntag. Ayan, maayong buntag dong. Ayan, Congresswoman Liza Masa, ma'am. Ayan, diretsa na tayo. Ayan, sa ating aplikante, Sister L. Bakit ka tumatakbong senador, Congresswoman Liza Masa? Bakit ikaw ang dapat iboto na ating mga kababayan bilang senador? Bakit ako? Dahil po ako ay matagal ng aktivista. Mula doon sa kalsada hanggang naging congresswoman ako. At maging nung ako ay nanungkulan sa gabinete, handa po akong yanigin ang Senado dahil ito ay kuta ng mga tradisyonal na politiko at saka ng political dynasty. Hindi lang po yan, ako po ay may track record sa paggawa ng batas at pagsisilbi sa ating mga kababayan. At pangatlo, dahil po sa kailangan talaga na magkaroon ng boses ang taong bayan, ang ating mga mahihirap na kababayan doon po sa Senado. Kayo po ay naka 3 terms na kongresista, Congresswoman Liza Masa, ma'am. Ano ang inyong maipagmamalaki? Ano ba inyong mga nagawa niyong bill at ilan ang naipasa dito? Opo, nung ako po ay nasa Bayan Muna, ang isa ko po na inakda at napasa ay yung Anti-Trafficking in Persons Act. At is principal author po ako niyan. At yun pong ginagamit ngayon para hulihin si Kibuloy. Ayun pong batas na yan. At saka din po si Mayor Guo, ginamit din po yan sa kanya para mag-file ng kaso laban sa kanya. So natutuwa naman ako at nagagamit itong ating inakdang batas. Ang isa pa po ay pinush ko po kasama ng mga kababaihan, women's organizations, at saka yun na ring mga kababaihan sa loob, yung mga women legislators, ito pong Anti-Violence Against Women and Children Act, at saka yung Magna Carta of Women. So sa panahon po ng nanungkulan ako na ipasa itong mga ito, these are landmark legislations on women. Yun pong anti-bawsi, ginagawang krimen. Ang violence o karahasan laban sa kababaihan. At ito namang Magna Carta of Women ay nakapatungkol doon sa paano i-implement yung karapatan at lahat ng karapatan, no? Economic, political, socio-cultural ng mga kababaihan bilang pagsasabatas dito noong United Nations Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Kayo palang gawa ng mga batas na yan, Anti-Trafficking in Person Act, Anti-Violence Against Women and Children.
Ayan na Magna Carta of Women at Rent Control Act. Rent Ayan. control, opo. At saka po yung Juvenile Justice Law. Ayun. Kasama ko rin po yung mga organisasyon na ng pangbata na isinulong ito sa Kongreso. At yung anti-torture law po pala, kayo din po ang nagano, tsaka yung Overseas Absentee Voting Act. Opo. At Philippine Nursing Act. Medyo marami po kayong naipasang batas na madalas ngayon ay napapakinabangan, ginagamit po natin, ini-implement natin lalo na sa mga nangyayari sa bansa. Pero Congresswoman Liza Isa pa, Sister El, yes, ayan, baka natin makalimutan na sila rin yung tumutok sa kaso ni Mary Jane Veloso, di ba? Yes, Opo. Yun pong advokasya para sa OFW, matagal ko na po talaga yan na dinadala. Kung matatandaan nyo, wala pa ako sa Kongreso, yung matatandaan nyo yung floor contemplation. Ayun, floor contemplation. Yes, opo. Nakalimutan na natin si floor contemplation. Yes. At importante ito dahil sa noon pong panahon na yan, ako ay Secretary General ng Gabriela at nanguna po ang Gabriela doon sa mga kilos protesta, no? Para magprotesta doon sa pagbitay kay Flor. At dahil po sa malawak, kung natatandaan natin, napakalawak at napakalaki ng mga mobilisasyon na yon, ay wala po nagawa si Presidente Ramos noon kung hindi isa batas yung omnibus law on migrant workers, kung matatandaan natin. I think that was the product of that struggle, no? Kaya during that time na ibulgar na hindi pala honey and roses, no, yung pagpunta sa labas ng bansa, mahirap pala ang buhay nila at kailangan talaga na maproteksyonan ang ating mga kababayan. Opo. At isinusulong nyo nga po yung karapatan ng mga overseas Filipino workers, Ma'am Liza Masa. Ma'am, ano po ang reaksyon po ninyo? Napauwi na po, tinutukan ninyo ang kaso ni Mary Jane Veloso at siya po ay matagumpay na naibalik, na repatriate dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon po siya pa rin po ay nakakulong. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Siya ba ay dapat bigyan na ng mapalabas na ng kulungan opo ng amnesty ng ating Pangulo? Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Opo, isa po ako sa nananawagan na bigyan si Mary Jane Veloso ng absolute clemency. At dahil kung tutuusin, halos mga 15 years na siya na nakulong At siya ay biktima. Hindi po siya dito kriminal. Kung hindi naging biktima siya dahil nga doon sa panluloko sa kanya at yung nilagyan ng drugs yung kanyang maleta. At dahil doon na tingin namin ay enough na yung maraming taon na pagkakulong niya doon sa doon sa Indonesia. Kaya't napaka-positibo naman na iniuwi na siya at masasabi natin na iligtas siya doon sa kamatayan. Pero talagang para sa humanitarian reason, kailangan po na mai-release na siya. Wala na pong dahilan kung bakit ikulong pa siya. Bilang tagapagtaguyod sa karapatan ng mga kababaihan, Congresswoman Liza Masa, nitong nakalipas na buwan nabalita naman yung pag-aabuso at pagkamatay na ilan nating OFW sa Kuwait. Itong si Daphne Macalaban at Jenny Alvarado. Ayan. Ano nakita niyo yung solusyon, ma'am, para matigil itong mga nangyayaring pang-aabuso sa ating mga kababaihan na nagtatrabaho bilang DH sa iba't ibang bansa, lalo na sa Middle East? Opo. Kailangan po talaga ng mas mahigpit na proteksyon sa ating mga kababayan, lalo na yung nagtatrabaho ng DH. Kasi alam natin, yung kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, kumbaga isolated di ba? Nandoon sila sa bahay So, kailangan may mekanismo para from time to time, regularly, na-check natin ang ating mga kababayan. Lalo na po yung mga nasa remote areas na, di ba? Maraming kaso yung nasa remote areas no? Na basta na lamang namamatay suspiciously, tapos yan, umuuwing bangkay na. So, kaya ang isa po na gagawin ko once makaupo tayo sa Senado ay magkaroon ng investigasyon kaugnay ng serbisyo ng lahat ng ating mga ahensya. So papatawag po natin lahat ng ahensya natin, POEA, yun pong Departamento on Migrant Workers at saka lahat para tingnan yan bang serbisyo nyo na sinasabi nyong serbisyo ay talagang angkop, sapat
at saka mahusay na naibibigay sa ating mga kababayan. Suportado mo yung may panukala nun si Senator Loren Legarda, Congresswoman Masa na ipagbawal ang pagpapadala ng DH sa mga Middle East countries na hindi ginagalang ang ating mga kababaihan. Ayan, ano sa tingin niyo yun? Na siguro sa ibang mga bansa na may paggalang sa ating mga kababaihan, siguro doon ipadala ang ating mga OFWs na kababaihan. Well, kailangan talaga critical na ano ito, no, na sitwasyon ng ating mga kababayan. Pagka meron na pong ganyan talaga na hindi binibigyan ng gobyerno mismo, yung parang host country, ng proteksyon ng ating mga kababayan at binabaliwala ang mga ganitong kaso. Sa palagay ko ay tama, no, na hindi tayo magpadala ng mga ating mga domestic workers doon. Pero importante Katulad rin. sa Kuwait, paulit-ulit yan, ma'am, di ba? Saudi Arabia. Importante po kasi na yung ating gobyerno rin ay magkaroon ng mga bilateral talks. Talagang iprosige natin yung bilateral talks natin para sa proteksyon ng ating mga kababayan. Pero at the end of the day, sabi nga nung ating mga kababayang lumalabas ng bansa, ang kailangan talaga nila ay trabaho sa Pinas, hindi sa labas, di ba? Opo. So, kailangan naman dyan, pag ganyan, isaayos talaga natin ang ating ekonomiya nang sa ganon ay magkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas at nakabubuhay na sahod. Congresswoman Liza Masa, ma'am, alam po namin yung karapatan ng kababaihan, talagang tinututukan nyo yan. Pero isa rin po sa inyo pong plataforma, advokasya po, ay yung pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian. At sinusulong nyo po dyan, of course, yung paglaban sa karahasan at diskriminasyon, kasama na po ang LGBTQIA+ community. At kayo po pala ay sumusuporta sa divorce. Ano po ang inyong, bakit po kayo sumusuporta sa divorce at ano pa po ang pwede nating magawa para po mas maisulong, mas mapaganda po ang pagkakapantay-pantay pagdating po sa LGBTQIA+, and of course po yung mga bata. Opo. Ang noon pong 2005 or 2007 nagsi-senior moment na ako. Tayo po ang unang nagsampa ng original version ng panukalang batas sa divorce. Nung tayo po ay kongresista. At patuloy na nire-refile ng ating mga GWP representatives hanggang sa ngayon. Nakasalang pa po yan. At palagay ko po ay kailangan talaga na magkaroon ng opsyon ang ating mga kababayan na gusto nang lumabas sa isang kasal na punong-puno ng karahasan, isang kasal na hindi na pwede talagang magsama, no, yung babae at lalaki o yung magpartner na nandyan. At dahil sa ang kasalukuyan pong mga batas ay hindi po umaangkop doon sa sitwasyon kung saan hindi na kailangan ng lusawin ang kasal. Meron po tayo ditong annulment at saka yung nullification of marriage. Pero lahat pong yan ay at saka legal separation. Pero halimbawa sa legal separation, you are not allowed to remarry, di ba? Tapos yung annulment naman, kailangan ka pang mag-imbento ng like yung psychological incapacity, no? Tama, gas-gas na dahilan. Actually, yun yung pinaka-gas-gas na dahilan. Pinaka-gas-gas. At hindi fair doon sa gusto talagang maghiwalay na, no? Para mag-imbento pa sila ng ganyang mga istorya. Yun namang annulment ay hindi rin nagre-reflect doon sa mga sitwasyon na kailangan na talagang maghiwalay. Ngayon, ang amin namang version ng divorce, yung tawag nga namin divorce Pinoy style. Kasi hindi ito parang irresponsible, no? O di kaya yung parang nagustuhan mo, magpakasal ngayon, after 3 hours mag-divorce ka na. Hindi po ganoon. Siniseryoso naman natin, no, yung pagsasamahan at gusto natin na isasaayos din kapwa yung babae at lalaki at saka yung kanilang mga anak. Ayan, Congresswoman Liza Masa, meron tayong man on the street. Ayan, kasama natin si Val Gonzales. Sa Quezon City, mukhang may magtatanong sa inyo. Val Gonzales, ayan, sino ba ang kasamong magtatanong kay Congresswoman Liza Masa? Eto, katabi ko ngayon itong si isang serbidora dito sa Kamuning, Quezon City. Si Ate Jen, may 2 anak. Eto, ano po yung tanong ninyo kay Congresswoman Liza Masa? Meron po ba kayong solusyon sa pagmahal ng bilihin at pagtataas ng presyo ng mga bata?
Tuition. Parang first time na itanong yan sa atin, Lakay, yung tungkol sa tuition. Ayan. Okay. Simulan na po natin doon sa tuition. Ito pong panukala kasama doon sa plataforma ng Makabayan, yung libreng edukasyon. At sa palagay namin ay maaari ito at pwedeng mangyari, no, kung naitataas natin ang ating produksyon, ang ating ekonomiya. No? At pag naitataas natin ang kita ng ating agrikultura at saka yung aming proposal para doon sa pambansang industrialisasyon, magkakaroon tayo ng pera at masasubsidize natin, no, yung educational needs ng mga mahihirap at pwedeng gawing libre ang edukasyon. So kailangan pong isaayos 'yan. Kailangan din itaas ang subsidio na meron din namang pera sa ngayon, no, na mailalagay. Ang problema, kinukurakot. Kung saan nilalagay. Nilalagay saan program funds, nilalagay doon sa confidential and intelligence funds. Ito na yung mga bagong pork barrel So dito nilalagay, sa halip na diretsa, nilalagay sa edukasyon para yung mga mahihirap ay hindi na magbayad, no, ng matrikula. Kaya talagang yun po ang aming isa sa mga panukala. Tungkol naman po sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Pero bago sa twist muna tayo, Congresswoman Lisa Masa, sabi nga natin ng mga estudyante pa tayo, education is a right, not a privilege. Yes, pero ngayon parang iba na Pero ito ang tanong nga, Congresswoman Lisa Masa, ang problema po, okay, may mga state colleges, universities, pero paano yung mga hindi masyado matatalino na hindi pumapasa sa mga scholarship? Ala na ba silang karapatang mag-aral sa kolehiyo? Libre. Dapat po libre, hindi lamang yung matatalino. Dapat available sa ating mga public schools and universities, no. Yung pong pag-aaral, yun po ang panukala talaga namin, yung magkaroon tayo ng mas maraming kasi pina-privatize di ba? Yes, ang ating eskwelahan. Dapat tigilan ang privatization sa ating eskwelahan at mas marami pa yung mga public schools na kung saan libre ang ating edukasyon sa mga mahihirap. Kasi sa kadalasan sa state universities, colleges, kailangan matalino ka, pumasa ka sa entrance exam. Tsaka may required kasi dyan Lakay na general weighted average and i-maintain mo talaga yan. Pero tungkol naman dun po, Congresswoman Ma'am, sa katanungan pa po ni ate na sa presyo po ng mga bilihin naman. Sa presyo po ng mga bilihin, actually, kampanya ng kababaihan ngayon, Women's Month, yung pagkontrol ng presyo ng mga bilihin at saka yung pagtatanggal ng buwis. So ang isa po na na dahilan ng ating pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay yung mga buwis na ipinapataw. Halimbawa sa gasolina, meron ng VAT, meron pang excise tax. No? So ang laking persentahe ng presyo ng gasolina, ang tax ay dahil sa taxation. At pag natanggal po ito, bababa ang gasolina at syempre merong epekto doon sa presyo ng mga bilihin. Pagdating naman sa bigas, lagi sinasabi ni Kadaning, ng kasama ko rin po na tumatakbo sa Senado, na Daning Ramos, pwede na ibaba talaga ang presyo ng bigas. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng subsidyo sa ating mga magsasaka, pagwawakas nitong mga kartel kasi sila nagpepresyo ng ating di ba? Yung bigas, tinataas nila ang presyo at ganun din pagtigil na doon sa importasyon, no? At meron silang subsidyo para doon sa fertilizer, no? Yung mga pataba, yung insecticide, at ganun din kailangan na i-implement na yung tunay na reforma sa lupa, no? Okay, ate, narinig mo, okay sa'yo ang anong reaksyon mo? Nasagot ba ni Congresswoman Lisa Masa ang iyong tanong? Alam mo, Mayor Deo, Sister L at Congresswoman Lisa, ang kaya na itanong nitong si Ate Jen, yung tuition, dahil nangangamba siya, yung kanyang anak kasi ay magmo-moving up na, grade 10 at grade 9 na yon. Nangangamba siya. Ikaw ba, hindi ka nangangamba na anong pagpapaaral mo sa mga anak mo sa susunod na taon? Baka hindi ko na kayang mapaaral kasi ang mahal ng tuition. Opo. Meron din po akong isang gustong isulong. Yung pong pag-alis na noong K-12.
Ayan, Isa po, ito po talaga inireklamo ng mga nanay. Wala pong silbi itong K-12. At kailangan na pong tanggalin ito. Dahil ito po ay pasanin. Itong si nanay, di ba, talagang paano na, mas marami pang mga taon ang bubunuin niya bago makapagkolehiyo. No? And of course, kahit matapos ka ng K-12, ang dami pa rin po nating college graduates na walang trabaho. So, kakompetisyon mo yan. Siyempre, kung kumpanya ka, ang kukunin mo yung graduate ng college. Diba? So, wala talagang kasilbi-silbi itong K-12 na ito. At dahil ito naman ay suggestion ito ng ng World Bank at saka ng mga ng mga kapitalistang bansa. Kasi ang gusto lang nila sa atin yung labor power natin ay sasamantalahin nila at saka para doon sa benefit nila ng mga kumpanya nila na pwedeng itayo nila dito o doon sa labas ng bansa. So dikta pala ng IMF World Bank yan? Kaya nga, tayo naman, sunod-suro na lagi, International di ba? standard daw kasi, Congresswoman, ma'am. Alam nyo, I've been following yung international, yung events. So, lalo na ngayon, kung makikita po natin ng Estados Unidos at saka iba pang Canada, even China, sa Western Europe, lahat po sila nagiging protectionist ngayon. Oo. Tinataas nila yung tariff nila. No? Kasi bilang produksyon doon sa bilang lang yung K-12 kasi pahirap po sa aming mga lalo na sa akin single mom. Single mom Kaisa nyo po ako dyan at talagang ilalaban po natin yan. Buwagin ang K-12. Ayan, ate, ha? Ayan. So, yung going back po doon sa sinasabi ko na protectionist na yung mga bansa. Imagine yung mga kapitalistang bansa, sila pa nga ang mas mayayaman. Nagiging protectionist sila. Tayo naman, binababa naman natin ang taripa natin, no? Para lubus-lubusang pumasok yung mga imported at saka foreign corporation. Sila naman ang gumaganansya. Tayo naman ang naghihirap. Okay, ate. Ayan, so natugunan ni Congresswoman Lisa ang iyong tanong. Ayan, huwag ka mag-alala, ayan, sama-sama tayo, marami tayong ayaw sa K-12. Dagdag dagdag gastos. Okay, ate. Okay, Val. Thank you, Val. Okay, mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Sister El at Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales at Congresswoman Lisa Masa. Ayan, sa grupo niyo sa Makabayan Bloc, ayan, Makabayan Koalisyon ng Mamamayan. Alam po niyo may hindi na maalis yung pagkamakabayan, ang mga leftist, ang mga yan, mga kaliwa, ang mga yan, ayan, mga members ng CPP, NPA, NDF, ang mga yan, ayan. Paano niyo hinaharap yung mga ganito, lalo kayo umiikot ngayon, nangangampanya, itong red tagging, hindi ba ito nakasama sa inyong image at inyong pangangampanya bilang senador, Congresswoman? Ngayon po, dahil bumababa kami, talagang nakikipagtalakayan kami sa taong bayan. Actually, yung red tagging na yan, wala na epekto yan sa kanila. Dahil sa, pag pinag-usapan na namin yung tungkol sa sweldo, sahod, pagbaba ng presyo ng bilihin, yan yung tungkol sa edukasyon, na gusto namin tanggalin yung K-12. Talagang sasabihin, oo, tama, sinasabi nyo. Kaya yung mga red tagging, hindi nila pinapansin yan. Ngayon, ano itong red tagging? Bakit nila patuloy? Parang long playing record. Parang tingin ko ito para sa mga tenga na lang ng mga hangal. No? Na gustong kumita sa pamamagitan ng ganito at katulad ng mga badoys of this world. Sinasabi ko nga. At para rin maging target sa atake yung mga aktivista katulad namin. Kahit pa sinabi na ng Korte Suprema na itong red tagging is talaga na magkokos talaga yan ng insecurity at saka yung maaapektuhan yung safety ng mga aktivista. At bawal yan ha. Kami kino-compile na namin lahat ng ebidensya namin. At hindi kami mangingimi na magkaroon o magsampa ng mga legal action dahil alam din namin kung sino sila. Okay. Congresswoman, anong ista niyo sa political dynasty?
Siyempre, bawal. Gusto namin talagang wakasan na yan. Alam nyo, salot yan sa politika natin. Bakit? Kasi, halimbawa ngayon ang Senado. Pagka po, ngayon pa lang ay 1/4 na ay galing sa political dynasty na members ng Senate. Pagka po nanalo yung mga Tulfo at saka yung iba pang mga kilala na nating apelyido, imagine Tulfo 3, di ba? 1/3 na po ng miyembro ng Senado ay galing sa political dynasty. So, ito po talaga ay pumapatay doon sa representasyon, no? At saka doon sa demokrasya. Well, I'm not saying na democratic talaga ang proseso ng eleksyon. Pero mas lalo pa nitong pinapatay yung tsansa na makapasok ang iba naman doon sa ating public office. Congresswoman Lisa Masa, ma'am, bilang panghuli po, ayan, kayo po ay kumakandidatong senador, ayan, kausapin niyo po ang ating mahabayan, bakit ikaw ang dapat ihalal bilang senador? Okay. Marami pong salamat. Ako po ay naglingkod na ng 9 na taon. Actually, hindi lang yan. Doon lang yan sa Kongreso. Tayo po ay naglingkod na doon sa doon sa Malacanang bilang nag-aral kung ano ba talaga dapat ang kailangan para mawakasan ang ating kahirapan. At ako po ay nagsulong, no, sa mga platforms na yan, passion na yan, nagsulong po tayo ng mga solusyon na kinakailangan para mawakasan na ang kahirapan. Ito po yung tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon. Kailangan tayong maging independent. No? Kaya nagsusulong din po ako ng independent foreign policy. Hindi po tayo laging dapat na sumusunod at alipin ng dayuhan. Dapat tayong tumindig bilang isang sovereign o malayang bansa, no? Lalo na ngayon na nandyan ang banta ng gyera ng mga malalaking bansa. Dapat tayo non-aligned at dapat tayo independent. At ako po umaasa naman na napakatalino ng ating mga mamboboto, no? At pipiliin nila ang taong bayan, pipiliin nila yung boses talaga ng boses ng taong bayan, yung mga kandidato na magdadala, at kami po na 11 sa Makabayan Coalition ay tsak dahil sa aming track record at sa aming plataforma para sa kagyat na ginhawa, demokrasya at kalayaan, ay dadalhin po namin at patuloy na dadalhin yung boses ng taong bayan sa Senado. Congresswoman Lisa Masa, ma'am, ayan, maraming salamat. Pahabigan Congresswoman Lisa Lagorza Masa, kandidato sa pagka-senador. Anong numero mo po sa balota, Congresswoman, ma'am? Number 44 po ako sa balota. 44, ang sinasabi ko po, nasa akin ang tapang ng masa. Ayun, Lisa Masa. Lisa Masa, ayan, number 44 for a senator mula sa Makabayan Koalisyon ng Mamamayan. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.